express our love, humility, and emotion to God. Prayer touch the heart of God. Lalo na sa ating mga believer na naniniwala na ang panalangin mo yung pinakamabisa para matouch po ang puso ng Panginoon, magkaroon kayo ng ugnayan ng Panginoon Diyos. At sa pamamagitan nito, nakikreate yung fellowship natin sa Panginoon Diyos. Ano ba tumatakbo sa isip natin pag nabasa natin yung fellowship? Ano kaya yung fellowship? Kasi pwedeng masabi mong sa bahay ninyo, may asawa ka, pwedeng magkaroon ng pagkakataon na wala kayong fellowship dahil sa sobrang busy ninyo. Ng anak mo, na kung sino man ang kaibigan mo, pwede ka magkaroon ng kaibigan, acquaintance, gano'n, tapos sa pagkakataong meron ka rin tinatawag na malalim na o matalik na kaibigan dahil saan? Dahil sa ugnayan ninyo. Nagkaroon ng tinatawag na pagkakaiba sa kaibigan, saka sa kaibigang matalik. So nakikita niyo yung fellowship. So ito na. Ang meaning ng fellowship sa Greek word ay koinonia, means to communicate, to join, partnership, at yung communion. Meaning of fellowship, it is a consistent communication through prayer. Kaya makikita nyo why prayer is urgent. It is innermost desire of your heart to seek God and seek God and His revelation. So ang aking preaching yan is about fellowshipping with God. Ang naging purpose ng Panginoon, bakit kinreate si Adam and Eve sa paradise, ay para magkaroon ng pakikisama sa kanila. In Genesis chapter 3 verse 8, ang sabi doon, pwedeng ang sabi doon, iano ko na lang po para ma-explain ng mas maliwanag doon sa Tagalog. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halaman sa kulimlim ng araw, at nagtago ang lalaki at kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng punong kahoy sa halamanan. Yung 9. At tinawag ng Panginoon Diyos ang lalaki at kanya sinabi, saan ka naroroon? So ibig sabihin, mararamdaman natin yung puso ng Panginoon na yung pagkaka-create nila doon sa paradise ay ang purpose is to fellowship sa Panginoong Diyos. Pakipag-fellowship sa Kanya. Lalo-lalo na sa ating mga believers, not through your prayer, makikreate mo yung pakikisama sa Panginoon Diyos. At sa pakikisama mo sa Panginoon Diyos, makikreate natin yung yung intimate relationship natin sa Panginoon, which is doon tayo ginawa built-in na sa ating mga puso na talagang kailangan may pagkakaisa tayo sa Panginoon Diyos. Bakit? Kasi may purpose kayo at ang purpose nyo ay para pulihin siya, kilalanin natin siyang maigi. Kasi yung intimate relationship, makikita ninyo. So one thing ng isang hari sa Biblia, si David, one thing na sinabi doon sa Mary, one thing na ginawa ng mga nasa Biblia na talagang hinanap nila ang Panginoon Diyos. So, sa John 17:23, ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin. Nakikita niyo yung fellowship, yung joy, yung bindong, yung ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya mo na iniibig mo. Nakikita niyo yung fellowship, yung ama, yung anak, tayo'y
At tayo naging born again sa Holy Spirit, hindi ba? So makikita natin yung presence ng Triune God, kitang-kita natin dito sa pakikipag-fellowship natin. Ay, nakikita nyo, nasusundan niyo ba kapatid? Nasusundan ninyo? So, how to fellowship with God? Dalawa lang ang inalay ko dito. Yung isa, one way to start fellowship with God is to pray in the Spirit. Sa Jude, kapatid, sa Jude, chapter 1, verse 20. Ngunit kayo'y mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Bakit? Sa panalangin natin, ang Panginoon Diyos ang ating kinakausap. May direct tayong komunikasyon sa pamamagitan ng ating panalangin. Sa ating panalangin, sa ating Panginoon Diyos, makikita natin, magiging mag-isa tayo. Magkakaroon ng oneness of spirit dahil nasa pagkakataon tayong nasa presensya tayo ng Panginoon Diyos. Dahil saan? Dahil doon sa intimate relationship na nagawa ninyo sa pagdarasal ninyo, sa pakikisama ninyo hanggang sa pinakamalalim na pagkakilala sa Panginoon Diyos. So makikita ninyo at ang Panginoon Diyos, ang kanyang banal na Espiritu, magtuturo sa inyo, sa mga kapatid, kung ano ang gagawin ninyo, ano ang iisipin ninyo, at kung paano kayo makikisama, kitang-kita, merong dramatically change o makikitang pagbabago sa buhay ninyo. Bakit? Kasi nagkakaroon kayo ng pagkakaisa ng Panginoon Diyos. Hindi pa bago-bago kagaya ng human flesh, human love, lahat dumidepende saan? Lahat nasa laman. Para kagaya nito, pagising ko sa umaga, sarap ng tulog ko, sigurado, ganda ng pakikipag-usap ko ngayon. Kulang na naman ako sabihin, init ng ulo ko. Makita nyo, pabago-bago. Dahil bakit? Kasi nasa flesh tayo. Kaya kailangan ano ang urgency ng prayer sa ating buhay, mga kapatid. So nauna na, yung one way to start fellowship to God is to pray in the Spirit. Bakit? Sa pagkakataon na yun, sa John 10:27, ito, huwag niyang ipasok doon sa naririnig ng mga tao, lalo na ng mga believers, yung Panginoong Diyos, ito gawin mo. Dito tayo. Ito magiging tama. Bakit? Kasi bakit? Kasi bakit? Yung lalim ng pakikitungo natin sa Panginoon Diyos. Yung lalim, kung paano natin makilala ang Panginoon Diyos, makikita natin, lumalago yung panalangin natin everyday. It edifies your spirit. Kasi bakit? Lumalalim hanggang tamaan mo yung presensya ng Panginoon Diyos sa iyo, yung awareness ng Panginoon Diyos sa iyo, makikita mo, magpamanifest sa iyo, kapatid, dahil sa prayerful life po, fellowship, and then the intimate relationship sa Panginoon Diyos. So pagkatapos ito, kapatid, anong susunod? Spending time reading and hearing His Word. Sa John 14:23. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang mga salita, at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami pasa sa kanya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Makikita niyo yung fellowship again, nung nakita natin doon sa kabilang verse, yung presence ng Triune God, na kung saan, sa puso natin naninirahan ang Panginoon Diyos. Bakit? Sa pagbabasa mo ng mga salita niya, makikita natin, mga kapatid, yung napaka-negatibong bagay, pagbasa ka ng Biblia, pagbukas mo ng cellphone mo, pagbasa ka ng verse,
Pagkagising mo, buksan mo yung Biblia mo, makikita mo may blessing. May blessing, bakit? Gumagaan yung matindi mong problema. Sobrang gumagaan kahit na ang hirap pakitunguhan ng tao na to, dahil may verse ako na alam dito, dahil nakikipag-ugnayan ako sa Panginoon Diyos, may malalim ako na relasyon sa Panginoon Diyos, dahil sa aking prayerful life, makikita mo, gumagaan ang buhay. Bakit? Nagiging victorious tayo mga kapatid. Nagiging prosper tayo mga kapatid. Naging succeed. Yung tinatawag na madagumpay tayo sa lahat dahil sa salita niya, kung gaano kahaba, gaano katagal, makipag-banding sa Panginoon Diyos, halos ayaw mo na nga siyang iwan eh. Parang yung mahal mo sa buhay mga kapatid. Pag mahal na mahal mo yung tao, konting ilang minuto lang mawala, hinahanap mo na nasaan ka na. Naging ganun ba kayo kapatid? Kasi sobrang miss nyo eh. Yes. Nakikita nyo, asan ka na ba? Ang tagal mo naman. Preparado na yung hapunan, asan ka na? Diba? Halos hindi nyo kailin, gusto nyo siya kasabay. Kasi nami-miss nyo. Ganun ang Panginoon, bakit mga kapatid? Kasama yon mga kapatid. Para buhayin lang ating mga puso at kaluluwa dahil sa pamamagitan ng pananampalataya o pagdarasal mo sa Espiritu at katotohanan, tatamaan mo ang presensya ng Panginoon Diyos. So sa pagkakataon na to, babalik ako dun sa tinatawag na hari na wanting para sa kanya. Si Haring David, na kung tawagin siya ay a man after God's own heart. Kung bakit? Kasi willing siya mag-obey ng will ng Panginoon Diyos kahit ano pa ang mangyari sa kanya. Kasi bakit? Dahil siya'y madalangin, gusto niya lagi ang kasama ang Panginoon. So sa pagkakataon na yon, sa Psalms 27, kapatid, Psalms 27 verse 4, ako ito ko lang, itinatagalog ko lang para mas marubdob yung pagbabasa ko, para tamaan ko yung ano. Ang sabi dito, ang sabi ni Haring David, isang bagay ang hinihingi ko sa Panginoon na aking hahanapin na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon lahat ng mga kaarawan ng aking buhay upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo. Makikita ninyo, ang gusto lang ng hari na ito, gusto niya laging kausap ang Panginoon, lagi siyang nasa presensya ng Panginoon. Hiniling niya sa buong buhay niya na makasama niya yung Panginoon hanggang sa kariyan, Panginoon Diyos. Nakikita ninyo, ganon katindi ang lalim ng relasyon ni David kung bakit siya naging prosperous, naging successful, naging victorious na leader. Because yung kanyang pagkakaroon ng intimate na relasyon sa Panginoon Diyos, nagtulak sa kanya para saan? Para sa kanyang pagsisisi. Nakikita nyo, kaya nagkaroon ng prosperity, nagkaroon ng pagkawagi. Saan? Sa ginawa niyang pagkakamali. Sa isang pagkakamali ng buhay niya, nag-relax itong si Haring David, kagigising niya ng kinahaponan, nag-iisip-isip siya sa pagkakataong merong gerang kinaharap. Nag-iisip-isip siya, hanggang sa pag-iisip niya, hindi niya namamalayan, na-relax siya. Doon saan? Sa only weapon niya, which is yung prayerful life niya, fellowshipping sa Panginoon Diyos at lalim ng tinatawag na pakikipag-isa sa Panginoon Diyos. Hanggang sa masilip niya ang isang babaeng napakaganda na talagang umantik sa kanyang puso at ang kanyang katawan at ang kanyang laman ay nagpapapalag dahil ang ganda nito. Sino ba ito? Sa pagkakataon na yon, inalam pa niya nga yung babae. Inalam niya yung babae kung sino yan, saan yan, gusto ko yan. Sa pagkakataon na yon, ang kanyang laman ay bumigay. So sa pagkakataon na yung mga kapatid, makikita ninyo, nagkaroon ng matinding pagkakasala ang Panginoon. Ang si Haring David at nauwi saan? Sa distraction. At nauwi sa matinding kasalanan sa pagkakataon na yun. Alam nyo ba ang sumunod? Para mapagtakpan niya yung ginawa niyang pagkakamali. Yung pinsan niya si Joab, pamangkin,
may verbal instruction siya. O, mag-proxy muna kayo ni Uriah, na isang elite soldier din ni David. Para saan? Dahil itong si Bathsheba, asawa niya itong Uriah, na yung Uriah, isang magaling na warrior sa ilalim ni Haring David. Pero sa pagkakataon na yun, para maitago yung kasalanan na yon, ang naisip ni Haring David ay kailangan mamatay itong tao na to para mapagtakpan ito. Kasi bakit? Nawala na siya sa presensya ng Panginoon. Kaya puro kadiliman, puro kanegatibuhan, puro makasariling agenda na lang ang iniisip niya. Which is nangyari nga, namatay yung isa sa pinakamagaling niyang mandirigma. Dahil saan? Dahil nawala yung tinatawag na the only weapon of King David is the intimate relationship sa ating Panginoon Diyos. Okay pa ba kayo mga kapatid? Kaway lang kayo pagka medyo Amen. So sabihin niyo sa katabi niyo na magiging pagpapala ko sa iyo ngayong hapon. Pakisabay mga kapatid. Bakit? Dahil ang katabi mo ay believer, yan ay prayerful ang kanyang buhay, yan ay may relasyon sa Panginoon, at lumalalim ng lumalalim habang nandyan siya. Nakikita mo, kaya bakit? Kaya siya ipagpapala sa buhay mo. Kaya nabanggit mo yun, kapatid. So dito, magtatapos na tayo dito sa pagkakataong ito, sa dalawang verse na to, kung ano naman ang price ng pakikipag-isa o fellowship sa ating Panginoon Diyos. Number 1, the fruitful. Pakitingin sa kapatid, sa John chapter 15, verse 4 and 5. Kayo'y manatili sa akin, at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili. Maliban na lamang nakakabit sa puno, ngayon din naman kayo'y maliban na kayo'y manatili sa akin. Nakita niyo ang Panginoon Diyos? Siya ang puno, tayo ang mga sanga. Ngayon, sa pagpe-fellowship mo kay Jesus Christ, sa pagpe-fellowship mo sa Ama, merong tinatawag na nagpo-produce siya ng something na fruit of the Spirit. Ngayon, ano yung fruit of the Spirit na makikita? Sa Galatians 5 verses 22 and 23. Ang mga sumusunod ay love, joy, peace. Sige, banggitin niyo mga kapatid. So makikita niyo sa pagpipellowship ninyo sa Panginoong Diyos, may nagpo-produce siya ng something na galing sa Panginoon Diyos na hindi pa bago-bago, stable kahit anong gawin natin. Hindi na mababago yun dahil sa pakikipag-fellowship mo sa Kanya, yun ang naging bunga. Dahil kung sa tao, yung human love, human emotion, pabago-bago yan. Pero itong bunga ng Espiritu, dahil sa pananalangin mo, hindi mababago to. Dahil sa Panginoon Diyos galing. At kung makikita natin, puro karakter ng tao ito. Puro karakter ng tao. Sa pagkakataong ito, makikita mo, ikaw ang magiging mahusay na tao pagka pumasok sa buhay mo ito. Ikaw ang makakaintindi kahit na ang hirap intindihin niyang kasama mo sa buhay. Bakit? Kasi alam mo, kaya ka nagtitimpe, kaya ka nagtsatsaga, kaya ka nagsasaya, kaya ka may pag-ibig. Bakit? Dahil alam mo, victorious ang buhay mo. Dahil alam mo na nasa iyo ang Panginoon Diyos, mga kapatid. Sa palakpakan mo dyan, kapatid, sa mga narinig natin ang patunay na ang pagiging prayerful mo ay bunga. Ngayon ang kapatid, itong ating magiging ating challenge, dito na magtatapos ang aming preaching, itong why prayer is urgent. At challenge ko sa inyo, dahil sa iyong matinding panalangin sa Panginoon Diyos, sa pakikipag-usap sa Kanya, at sa lalim ng pakikitungo mo o pakikiisa mo sa Panginoon Diyos. Bakit?
hindi nyo subukan ng Panginoon Diyos. Amen. Subukan nyo ang Panginoon Diyos at tinitiyak ko sa inyo mga kapatid, sa hapon na ito, sa pagkatapos na to, pag uwi natin, paglabas natin ng bahay, makasama natin kung anong uri ng ugali ng tao, hintayin mo kapatid ang gagawin ng Panginoon Diyos sa'yo. Dahil prayerful ang buhay mo. Yung mga biyaya, hintayin mo. Sinubok mo ang Panginoon Diyos. Dahil prayerful ka, may fellowship ka, and meron kang malalim na relasyon sa Panginoon Diyos. Hintayin mo ang biyaya na hindi masukat ng tao, mga kapatid. Nasa sa inyo yan, kapatid, kung itong ating pinag-aralan ngayon ay isa sa buhay ninyo. Kaya ganito ka-importante ang pagiging prayerful ng bawat isa sa atin. Magandang hapon sa atin, naway magkaroon ng paglago sa ating pananampalataya, sa ating prayerful life, sa pakikipag-isa sa ating Panginoon Diyos. Magandang hapon po mga kapatid.